Ligtas nga bang gamitin ang mga lithium-ion batteries sa mga solar setup? Hello mga katulbox! Welcome back to our channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit na usapin pagdating sa renewable energy. Ang paggamit ng lithium-ion batteries sa mga solar power setup. Sigurado ako marami sa inyo ang nagtatanong, gaano nga ba kadelikado ang paggamit ng lithium-ion batteries? Safe ba talaga ito para sa ating mga tahanan? Alamin natin. Pero bago yan ay shoutout muna sa inyong lahat, lalo na kay Katulbox na BossMac29. At welcome sa mga bagong subscribers natin. Una sa lahat, ano nga ba ang lithium-ion battery? So ito ang uri ng rechargeable battery na madalas nating makikita sa mga gadget tulad ng cellphone, laptop at electric vehicle. Ngayon, may mga gumagamit din ito sa mga solar setup bilang energy storage para magamit ang kuryente kahit gabi o walang araw. Pero tulad ng kahit anong teknolohiya, may mga risk din ang lithium-ion batteries. Ilan sa mga ito ay ang posibilidad ng overheating, pagkakaroon ng short circuit, at sa pinakagrabe, ang pagsabog o sunog. Ang dahilan nito ay ang thermal runaway, kung saan ang battery ay mabilis na umiinit at hindi na kaya mag-cool down. Narito ang listahan ng ilan sa mga insidente dahil sa thermal runaway. Ilalagay ko na lang sa description ang link para ma-check nyo rin ang ibang mga detalye tungkol sa mga ito. Kompleto ito mula sa pangalan ng planta, location, capacity at kung ano ang dahilan ng pagkasunog. May iba't ibang sanhi ng thermal runaway. Pwedeng dahil sa overcharging, faulty wiring, physical damage sa baterya o simpleng mali o substandard na battery management system. Kapag hindi natin napapansin, pwedeng mabilis itong umabot sa delikadong level. Isang simpleng trigger lang at ang init ay magiging sanhi ng mabilisang pagtaas ng temperatura sa loob ng baterya. Sa loob lang ng ilang segundo, maaaring mangyari ang sunog o pagsabog. May tamang battery management system at fire protection. Ang BMS ang nagsisiguro na hindi magkakaroon ng abnormality ang battery when it comes to charging at saka sa temperature. Gamitin ang battery base sa specifications. Ang mga battery ay may limitations at ratings gaya ng C-rate at operating temperature. Huwag gamitin ang battery ng sobra sa ratings at limitations nito. Kaalaman sa lithium-ion. Siguraduhin alam mo ang karakteristik ng lithium-ion bago ka mag-install. Tamang ventilation. Siguraduhin na well-ventilated ang paglalagyan ng battery para maiwasan ang overheating. Regular na maintenance. I-check regularly kung may signs ng damage o wear and tear. Mabisang fire suppression. Kailangan mo maglagay ng magandang klase ng fire suppression system in case may abnormalidad sa setup. Sa trabaho ko, meron din kaming mini-maintain na lithium-ion batteries at ito ay para sa aming battery energy storage system o BESS. Umaabot sa around 50 megawatt na power ang kaya nitong i-export at may energy storage capacity ito na aabot sa around 30 megawatt hour o 30,000 kilowatt hour. Sakto lang ang laki nito pero ang kumpanya ay ginagawa ang lahat para maging safe itong equipment. Ang lahat ng mga materialis dito ay gawa ng mga kilalang kumpanya. Pero ganun pa man ay siksik sa safety features ang battery energy storage na ito. At equipped ito ng mga sensors ng fire, smoke,
humidity at iba pa. Equipped din ito ng state-of-the-art fire suppression system na tinatawag na VESDA, Novec at may deload system din ito na puro automated. Ito ang isa sa dahilan bakit nasabi ko na hindi basta-basta ang pagkakaroon ng lithium-ion battery bilang isang energy storage. Paano na lang kung gagamitin natin ito sa ating mga bahay? Payong kaibigan lamang po ito at hindi ko gustong wala akong ginagawa para makapagbigay ng kaalamang tungkol sa panganib na hatid nito. Pero kung nagpaplano tayong gumamit nito sa solar natin, ay kailangang meron tayong mga safety devices na kagaya ng mga binanggit ko kanina para maiwasan natin ang mga thermal runaway na nangyari sa mga mas high-tech na bansa. So kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at share na rin itong video. Hanggang sa susunod na mga pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabi, dapat hindi lang tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalamang pang-electrical. Maraming salamat mga ka-toolbox!